Tila walang katapusan ang sakit sa ulo ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Miyerkules ng umaga, nagsampa ng reklamong tax evasion ang Bureau of Internal Revenue laban sa dating alkalde. Ngayon pong araw na to, nagsampa tayo ng kasong tax evasion laban kay Alice Guo at kay Carion at itong Jack Uy. Ito ay may kinalaman dun sa Baofu na corporation dahil kasi nakita natin na sinabi niya na binenta daw niya ang shares niya dito sa korporasyon na ito. Ang tinukoy ni Lumagi na kasama sa kaso ay sina Jack Uy at Rachel Carion, ang corporate secretary ng Baofu Land Development Incorporated. Anya, nadiskubre nila na hindi nagbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax si Guo sa pagbenta niya ng kanyang 2.5 million shares sa Baofu kay Uy. Nakita natin din na hindi bayad ang buwis patungkol dito sa pagta-transfer ng shares niya na to. Kaya malinaw na may kasong tax evasion itong transaction na ito. May impormasyon na base sa mga nakakuhang dokumento ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa sinalakay na illegal pogo hub sa Bamban, piso bawat share ibinenta ni Guo kay Uy ang kanyang share sa Real Estate Corporation. Based on documents, mababa talaga ang pagkakabenta ng shares at mukhang siyempre hindi masyadong tugma doon sa properties na pagmamay-ari ng Baofu Corporation. Kaya yan din ang isa pang aspeto na tinitingnan natin sa aming audit and investigation na ginagawa pa. Ang Baofu Land ang nagmamay-ari ng lupa na pinagtayuan ng Pogo Hub ng Sunyuan Technology na sinalakay ng PAOK noong Marso. Sabi pa ni Lumagi, mabigat ang parusa sa mga kasong attempt to evade or defeat tax at failure to file CGT and DST returns. Si Carion ay sinampahan ng hiwalay na kasong failure to supply certain informations. Of course, merong parusang pagkakakulong ito, no? At mabigat din ang parusa laban doon sa corporate secretary na hindi tiningnan na bayad ang buwis kasi nasa batas yan na bago ka mag-transfer ng shares sa corporate books at saka sa pag-report sa SEC ay dapat makita muna na bayad ang buwis. So itong corporate secretary may pananagutan din dahil kasi tinransfer niya yung shares sa libro at sa base sa records ng SEC na hindi bayad ang buwis. Hindi lamang ang pagbebenta sa Baofu ang tinitignan ng BIR, kundi ang iba pang nakapangalan kay Guo ng mga negosyo at ang kanyang mga kasosyo. Marami yan, and of course lahat kasama dyan yung mga iniimbestiga natin, yung mga shareholders at yung mga iba't ibang involved dito. Pero ano yan doon sa lahat ng mga korporasyon na nabanggit at marami-rami yan. At syempre kasama lahat ng mga direktor at ng mga official ng mga korporasyon na yan. Ang pagsasampa ng BIR ng kaso kay Guo ay ginawa isang araw matapos magdesisyon ng ombudsman na tanggalin na siyang tuluyan bilang alkalde ng Bamban. Sinabayan pa ito ng pagsisilbi ng COMELEC ng subpina kay Guo dahil sa pagpapakilalang Filipino sa kanyang Certificate of Candidacy, ngunit lumalabas na isa siyang Chinese citizen. John Escosio, Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.